Nagsimula ang Chapter 5 kung saan nakapasok na si Sohu sa isang portal at ang lugar na ito ay tinatawag na Shadow Dungeon. Ang unang impresyon ni Suho ay hindi kaaya-aya, dahil ang inaasahan niya, na makikita dito ay isang madilim at makulimlim na dungeon, na punong-puno ng mga nilalang ngunit ang kanyang nakita ay isang wasak na lungsod at gibagibang mga gusali, naglalagablab ang ilang bahagi nito, at nagkalat ang mga bakas ng matinding digmaan. Ngunit may kakaibang pakiramdam siya, pakiramdam na pamilyar ang lugar na ito. Para bang minsan na niya itong nakita. Sa panaginip ba? Sa alaala? Hindi niya ito tiyak. At bigla, sumambulat sa harap niya ang isang system window. Kumikinang sa ere na para bang sinadyang lumitaw upang putulin ang kanyang pag-iisip. Ang quest ay simple sa salita, ngunit mabigat sa kahulugan, mabuhay sa Shadow Dungeon. Ipinahayag ng system na ang mga nilalang na naninirahan sa lupain na ito ay hindi tumatanggap ng mamahina at hindi karapat-dapat, kahit pa siya'y anak ng kanilang dating pinuno. Kailangan niyang mabuhay sa loob ng 4 na oras. 4 na oras ng pagtitiis. 4 na oras ng bangungot at 4 na oras na walang sinumang tutulong sa kanya. Ito ang unang pagsubok sa kanya, para sa pagsisimula ng kanyang pagbangon. At nagsimula na ang timer. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan habang si Suho'y nakatayo sa gitna ng anino ng Shadow Dungeon. Ang orasan ay nagsimula ng magbilang paurong, 4 na oras ng buhay o kamatayan. Medyo dismayado siya. Ang akala niya ay isang mabigat na labanan o malaking halimaw agad ang sasalubong sa kanya. Ngunit bago pa man siya magpatuloy sa iniisip na madaling quest, agad siyang binalaan ni Beru na. Hindi ito basta-bastang pagsubok. Mag-ingat ka, magsisimula na ang oras ng paghihirap. At halos kasabay ng kanyang babala, dumating na nga ang problema. May isang nilalang na palihim na lumapit sa likuran ni Suho. Isang goblin, mababa ang katawan, ngunit mabilis at matalim ang tingin. Sa isang iglap, umatake ito. Ngunit mabilis ang reaksyon ni Suho. Umikot siya at sinipa ang goblin sa tiyan. Napaatras naman ang halimaw at nagulat sa mabilis na galaw ng kanyang target. Masakit ang sipa, ramdam ito ni Suho sa binti, ngunit hindi sapat upang mapaslang ang nilalang at makikitang nakatayo pera nito. Napako ang mata ni Suho sa anyo ng halimaw. Mabilis niyang napansin ang ilang detalye, ang toreto sa kamay nito, ang madudulas na paa, at ang hindi kalakihang palakol. Ito ay isang goblin scout. At dito, ipinaliwanag ni Beru ang isang kaalaman na, ang pagkakaroon ng isang scout na halimaw ay indikasyon na hindi ito nag-iisa. Kung hindi niya ito mapipigilan, makakatawag ito ng iba pang kasamahan upang mas dumami pa sila at magiging delikado ito. Hindi na nagdalawang isip si Suho. Alam niyang wala siyang panahon para pag-isipan pa, kung anong dapat gawin. Sumugod siya. Kahit pa muling nagbabala si Beru na huwag magpadalos-dalos. Ngunit ang desisyon niya ay buo na. Sa gitna ng pag-atake ng goblin, mabilis na inamban siya ng sandata nito, isang kalawanging palakol. Ngunit sa isang mahusay na paggalaw, pinalo ni Suho ang kamay ng goblin at nagsanhi ito ng pagkabitaw ng kanyang sandata. Hinablat ni Suho ang palakol habang nasa ere at, sa isang marahas ngunit matatag na kilos, pinukpok niya ang ulo ng halimaw, gamit ang sarili nitong armas. Tumamba ang goblin, at nagpapakita na, natalo na ni Suho ito. Pagkaraan ng tagpong yun, nilapitan ni Suho ang walang buhay na katawan ng goblin at napansin ang kulay ng name tag nito, at ito ay kulay puti. Isang indikasyon na mas mahina ang nilalang kaysa sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Beru na, sa sistemang ito, palaging may kulay ang name tag ng mga mas malalakas na kalaban, at kung puti ito, wala siyang dapat ikatakot. Ngunit habang patuloy silang naglalakad, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang tunog ng tambuli, mabilis at matinis. Isang babala, isang scout na hindi niya napansin, nagulat si Suho, isang pagkakamaling hindi niya naagapan. Mula sa dilim, nagsilabasan ang mga goblin. Mas marami, mas matalas ang mga ngipin, at ang tingin sa kanya ay hindi na pagsusuri kundi purong puot. Isa sa kanila ang may dilaw na name tag,
mas malakas kaysa sa kanya. Halos natigilan si Suho. Humigpit ang hawak niya sa palakol ng goblin at mabilis siyang tumingin kay Beru. Tutulong ka ba? Tanong niya na may halong pag-aalala at pag-asa. Ngunit si Beru, kahit masakit ang kanya sagot, ay matatag sa kanyang tugon. Ipinaliwanag niyang ang pagiging malayo mula sa Shadow Monarch ay nangangahulugang hindi bumabalik ang kanyang mana. Kung ipipilit niya ang sarili sa labanan, maaaring tuluyang maubos ang kanyang lakas. At higit pa roon, kung siya'y makikialam, bababa ang karanasan ni Suho. Hindi siya matututo at hindi siya lalakas. Ito ang pagsubok ng isang monarch. At wala siyang karapatang sirain ito. Kaya't ngayon, sa harap ng isang papalapit na grupo ng galit na mga goblin, si Suho ay mag-isa niyang haharapin ang mga ito. Hawak ang sandata ng kanyang unang napatay, dala-dala ang hangarin makita ang kanyang magulang, kailangang malampasan ni Suho ang pagsubok na ito. Papunta na ang mga goblin kay Suho, mga nagmamadali, parang mga ligaw na berdeng halimaw na hayok sa dugo. Ang lupa ay yumanig sa dami nila, at ang kanilang mga sigaw ay nag-echo sa hangin na tila bang mga kalansing ng digmaan. Ngunit si Suho, sa halip na umatras, ay tumayo sa gitna ng kaguluhan, matatag at determinado. Hinugot niya mula sa bungunang napatay na goblin ang palakol na duguan pa. Walang pag-aatubili, inihanda niya ang kanyang katawan at isipan. At sa isang iglap, nagsimulang iwas-iwas ni Suho ang palakol na may bilis at katumpakan, parang ang bawat galaw ay bahagi ng sayaw ng kamatayan. Para bang nilulublab niya ang mga goblin sa isang blender ng anino at bakal. Sa bawat pag-ikot ng sandata, dumurugo ang hangin, ang mga kalaban ay tumitilapon, napupunit, at nawawala ng lakas. Ngunit ang higit na kahanga-hanga ay hindi lamang ang kanyang lakas, at kung hindi pati na rin ang pagkontrol. Parang may isa pa siyang kamay, isang hindi nakikitang puwersang gumagalaw sa paligid niya, tumutulak at humihila ng mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. At doon, lumabas ang isang system window. Maliwanag, lumulutang sa harap niya sa gitna ng kaguluhan, Skill Unlocked, Ruler's Authority Level 1, nagbibigay kakayahan na, galawin ang mga bagay, nang hindi kinakailangang hawakan, at hindi kinakailangang gumamit ng mana. Isang bagong kapangyarihan, isang kasanayang tila nabuhay sa kanyang dugo, at ngayon ay unti-unting lumilitaw, gaya ng isang tinatawag ng kapalaran. Naramdaman ni Suho ang mga pwedeng kontrolin sa paligid, mga bato, mga nakakalat na sandata at mga sanga ng kahoy. Sa isang kumpas ng isipan, pwede niyang igalaw ang mga bagay tulad ng isang psychic. Isang biglaang panganib ang dumating, isang goblin archer, na nagtatago sa dilim at pinakawalan ng isang palasong dapat sana'y tatapos kay Suho. Hinuli ni Suho ang palaso sa ere. Walang patak na pawis ang gamulong sa kanyang pisngi na para bang hindi nahirapan. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng kumpiyansa. Mabilis siyang tumingin sa paligid, nakita niya ang goblin na nakatayo sa bubong ng isang gusali, gamit ang palasong na dapat tatapos sa buhay niya, isang malupit na bigwas, at ibinalik ito sa pinanggalingan. Diretsyong tinamaan ng archer sa ulo at ito ay bumagsak. At siguradong patay. Tahimik si Beru sa gilid. Ngunit sa kanyang mga mata, may pagkabighani. Alam niyang hindi ito ordinaryong bata. Ang mga galaw ni Suho ay likas na matalino, at mabilis na umaangkop sa pananggalingan niya. Nakita niya sa batang ito, ang refleksyon ng isang alamat na minsan na niyang pinagsilbihan. Naalala niya ang pagkabata ng kanyang dating master. At ngayon, nakikita niyang unti-unting nabubuo muli ang alamat, ngunit sa bagong anyo. Ang alamat ng anak ng Shadow Monarch. Ang simula ng isang bagong bayani. Kahit noong bata pa lamang si Suho ay, may taglay na itong kapangyarihan, ang Ruler's Authority, isang pamana mula sa kanyang ama, ang dakilang Shadow Monarch. Ngunit hindi lamang ito basta kasanayan. Isa itong kapangyarihang itinakda upang durugin ang lahat ng magiging hadlang sa landas ng isang mapayapang mundo. At ngayong sinasalakay ng mga apostol ng Itarim ang Earth, wala nang dahilan si Suho upang pigilan ang sarili. Wala nang dahilan upang magkubli.
Maaari na siyang magningning sa gitna ng digmaan, isang liwanag ng pagkawasak laban sa mga hanggal na mananakop. Habang patuloy siyang lumalaban at pinapatay ang mga halimaw, unti-unting umaangat ang kanyang antas. Sa bawat pagbagsak ng kaaway, may natutuklasan siyang bagong kaalaman, katulad ng limitasyon ng kanyang ruler's authority, katulad ng kaya lamang nitong buhatin ang mga bagay hanggang 10 kilo. Habang iniisip niya ito, isang tusong goblin ang sumingit sa gitna ng labanan. Walang ingay, walang babala, sinamantala nito ang sandali ng pag-iisa ni Suho at sinaksak siya sa likod. Isang duwag na pag-atake ngunit epektibo. Humalakhak ang goblin, natutuwa sa tagumpay ng kanyang karumal-dumal na pagkilos. Ngunit bago pa siya tuluyang makaiwas, isang mabilis at galit na suntok ang bumungad sa kanya. Tinamaan siya sa mukha, at sa isang iglap, nawasak ang kanyang mga ngipin at pagmumuka. Bumagsak siyang parang laruan, walang malay, dinurog ng isang suntok na nagmula sa purong puot at determinasyon. Habang dumarami ang mga goblins sa paligid, si Beru ay natili obserbahan ang labanan. Hindi siya kumilos, hindi siya tumulong, hindi niya pinapayagang makaramdam ng takot para sa kanyang amo. Dahil alam niyang may dugong mandirigma si Suho. At doon, mula sa malayong dako, lumitaw ang isang nilalang na taglay ang malahalimaw na presensya. Isa sa pinakamataas na ranggo sa lahi ng mga goblin, isang nilalang na mukhang pinaghalong general at halimaw, na may mga matang kulay dugo. Kahit papaano'y nagawa niyang mapanatili ang kanyang hininga sa kabila ng halos walang tigil na salpukan. Malinaw na hindi tulad ng mga naunang kalaban ang mga bagong dumating. Ang kulay ng name tag nito ay ibang-iba, isang palatandaan na ito'y mas makapangyarihan. Sa kabila ng pagod at sugat, hinugot ni Suho ang kanyang dagger mula sa kanyang likod, at sa 190 niyang HP ay 160 na lang ang natitira. Tila walang pakialam sa sakit, itinapon niya ang dagger sa isang iglap, at sa isang walang kapantay na bilis, tumagos ito sa hangin, nilagpasan ang mga hangal na halimaw, hanggang sa tinamaan ito ang pinakamakapangyarihang goblin sa mismong sentro ng dibdib. Sa kabila ng kaguluhan, may kakaibang liwanag sa mga mata ni Suho. Parang sa bawat galaw, sa bawat tagpo ng sandata na tumatama, lalong lumalalim ang kanyang pakiramdam ng pag-iral. Para bang sa piling ng panganib, doon siya tunay na nabuhay. Muli siyang sinalakay, sobrang dami nito at maraming beses din siyang nasugatan, ngunit binaliwala ito. Lalo pang bumaba ang kanyang HP, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, ginamit niya ang ruler's authority upang durugin ang mga goblins sa paligid, para bang hinahawi lamang ang mga tuyong dahon sa daan. Sa bawat kilos niya, isa-isang bumabagsak ang mga kawawang goblin, piling-pili ang kanyang bawat galaw para bang isang sayaw ng kamatayan na hindi humihingi ng paumanhin. Ngunit sa totoo lang, ang estilo ng kanyang pakikipaglaban ay delikado. Walang ingat, parang walang takot sa kamatayan. Bawat hampas ay may kapalit, at iyon ay ang unti-unting pagbagsak ng kanyang buhay. Pero hindi siya umaasa sa swerte. Hindi siya nagdarasal para sa awa. Ang tanging pinanghahawakan niya ay ang lakas na mula sa kanyang sariling kamay. At sa wakas, narating niya ang antas ng pinakamalalakas. Ang mga high-rankang goblin ay dumagsa, malalaking nilalang, may armadong matatalas at malalalim ang galit. Ngunit isa-isang bumagsak ang mga ito, nabasag ang kanilang mga bungo, napunit ang kanilang mga balat. Nagwala ang system window, sunod-sunod ang mga abiso, nagpapapap sa lahat ng dako, parang hindi na makasabay sa bilis ng pag-akyat ng antas ni Suho. 1, 2, 5, 10, tila sinira niya ang balanse ng buong dungeon. At nang sa wakas ay tumahimik ang paligid, wala nang halimaw na gumagalaw. Ang natira na lamang ay mga bangkay. Huminga ng malalim si Suho, nahanap niya ang isang sandaling katahimikan. Mukhang natapos na nga ang kanyang 4 na oras sa loob ng Shadow Dungeon, ito ang marka ng kaligtasan, na siya ring hudyat ng matagumpay na pagkumpleto ng kanyang unang tunay na pagsubok. Tahimik ang paligid, ngunit sa katahimikang iyon ay isang tagumpay ang ibinubulong ng hangin.
Pumalakpak si Beru, dahan-dahan ngunit may bigat ng papuri ang kanyang mga mata, bagaman wala ng luha, ay tila puno ng paggalang at pagmamalaki para sa kanyang batang Panginoon. Hindi siya nag-alinlangan kahit isang saglit, at sa puso ni Beru, alam niyang madali lang ito para kay Suho. Isa lang itong maliit na hakbang sa mahabang landas ng kapalaran na nakatakda sa binatang ito. Biglang lumitaw ang isa pang abiso ng system, isang paanyaya. Isang gantimpala ang handang ipagkaloob. Tinanggap ito ni Suho nang walang alinlangan, buo ang loob at hindi nag-aatubili. Ipakita, ang sabi niya. At agad, sumunod ang system, isang runestone ang ipinakita, kuminang sa dilim na parabang may sariling buhay. Ang pangalan nito ay Shadow Extraction. Napangiti si Beru. Muli, nadama niya ang pag-asang matagal nang nawala sa mundo. Ang Shadow Extraction ay isang kasanayang para lamang sa mga tunay na tagapagmana ng kadiliman, isang marka ng isang monarch. Kung mapapasa kamay ito ni Suho, tuluyan na niyang mabubuksan ang landas patungo sa kapangyarihang na minsan ay ipinagkatiwala sa kanyang ama. Muling tiningnan ni Suho ang mga galaw sa kanyang katawan, mga sugat na dapat ay dumudugo, mga pasa na dapat ay nangingitim. Ngunit wala ni isang gallows ang natira. Naalala niya, sa gitna ng laban, isang bagong kasanayan ang lumitaw sa system window, resilience, isang likas na kakayahang bumangon mula sa pinsala, tumaas ang kanyang depensa ng 20%, na kaya't ang dating malabot na katawan, na parang bulak ay naging kasing tibay na bakal. Hindi niya alam kung paano nangyayari ang lahat ng ito, pero isang bagay ang malinaw, hindi lang siya basta gumagamit ng leveling system. Hindi lang siya basta sumusunod sa isang sistema. Siya mismo ang nagdidikta ng sistema, dahil sa tuwing siya'y lumalaban, may bagong kakayahan siyang nadidiskubre. May bagong bahagi ng sarili niyang tila dati ay nakatago. At habang iniisip ito, hindi maiwasang mapangiti ang ating bida. Para bang isa siyang cheat character sa sarili niyang laro. Ngunit kahit pa ganoon, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, at ang kanyang loob ay hindi natatangay ng kayabangan. Sapagkat alam ni Suho ang misyon ay hindi pa tapos. Ang tunay na digmaan ay hindi pa dumadating. Pagkatapos ng lahat ng laban, ay dumating ang saglit ng pag-unawa, at si Beru ang naging tulay upang ito'y maipaliwanag. Ipinahayag ni Beru ang isang matagal nang tinatagong katotohanan, ang leveling system na ginagamit ni Suho ay hindi isang ordinaryong kapangyarihan, kundi isang suporta, isang sistemang idinisenyo mismo, sa Shadow Monarch mula sa isang nakaraang buhay. Isa itong gabay, isang pananggalang, isang mekanismo ng pag-survive na layuning ihanda si Suho sa mga digmaang darating. Sa simpleng paliwanag ni Beru, hindi lahat ng hunter ay Jin-Aiseng na may ganitong sistemang tumutulong. Marahil si Suho lang ang natatangi. Ang tanging hunter sa buong mundo na ipinanganak na may automatikong tagapagsanay sa likod niya, ito ay isang patunay ng kanyang pinagmulan. Hindi man lubos na sigurado si Suho kung ito ba'y papuri o babala, tinanggap pa rin niya ang runestone. Sa pagkakadapo nito sa kanyang palad, sinunod niya ang utos ng system at inabsorb ito. Muling lumitaw ang system window, skill acquired, shadow extraction, hindi na kinakailangan ng mana upang ito ay paganahin. Ginagawang mga sundalong anino ang mga kalabang kamakailan lamang namatay. Ang tagumpay ay nakadepende sa katangian ng target at sa oras mula nang ito'y mamatay. Tila isa na namang piraso ng kanyang kapalaran ang nahulog sa tamang lugar. Ipinaliwanag pa ni Beru, na may kakaibang pagkaseryoso sa tinig, ang shadow extraction ay hindi lamang isang kasanayan, ito ang puso ng kapangyarihan ng Shadow Monarch. Ito ang kakayahang bumuo ng isang hukbo mula sa kamatayan mismo. Gamit ang mana ng mga namatay, maaaring likhain ng mga Shadow Soldiers, katulad niya, isang tapat, malakas, at immortal na mandirigma. At sa puntong yun, parang may bamigat sa hangin. Sapagkat hindi lamang kakayahan ang natamo ni Suho at kung hindi isang responsibilidad. Dahil sa bawat nilalang na ibinabangon niya mula sa bangkay, sa bawat aninong binibigyan niya ng panibagong layunin, isang bahagi ng kanyang pagiging monarch ang unti-unting nagigising.
Isang kapangyarihang minsang kay Lord Sung Jin-woo, at ngayon muling isisilang sa pamamagitan ng kanyang anak. Kahit matapos makuha ni Suho ang kapangyarihang shadow extraction, malinaw na may kabat-kalituhan pa rin sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung ito ba ay isang necromancy, isang madilim na sining ng muling pagbuhay ng patay, o isang bagay na mas malalim pa. Sinubukan niyang unawain ang sistema. Sa unang pagkakataon, iniunat niya ang kamay sa patay na goblin, at nagpapapang system window, a target is available for shadow extraction. Please issue a command. Medyo nabigla si Suho. Magbibigay pa ako ng utos? Para sa kanya, abala ito lalo na kung nasa gitna siya ng laban. Pero bago pa siya makapagdesisyon, nagbigay si Beru ng payo, ang mga utos ay dapat direkta. Walang paligoy-ligoy. Dahil doon, pinasimple ni Suho ang lahat. Tumitig siya sa bangkay ng goblin at marahan ngunit may autoridad na sinabing, "Arise." At dito na nagtatapos ang ating Chapter 5. Kung nagustuhan nyo ang kwento, ay pakipindot na rin ang like button dahil sobrang laking tulong na po nito para sa nagsisimula ko pa lang na channel. Hanggang sa muli, paalam.